Ang maganda dito mga kasinag ay hindi lang siya, yung quality niya, bukod sa nakikita ko naman na it's nice to be back mga kasinag, at for today's video ay gagawa na naman tayo ng panibagong product review. But before that, kung hindi mo pa napapanood yung nakaraang video natin, ay mas maganda kung panoorin mo na rin. So, ang gagawin natin ngayon ay magkakandak tayo ng product review sa isang candy shoebox na in-order natin sa Shopee. So, ako kasi mga kasinag ay personally marami tayong mga sapatos. So, ayoko yung naaalikabukan yung mga sapatos natin. Kaya naghanap ako ng isang bagay na kung saan pwede nating ilagay yung mga sapatos natin na kahit hindi natin ginagamit, eh hindi siya naaalikabukan, di ba? Kasi meron tayong mga nabibili dito na mga shoe rack, pero wala silang cover. Meron din naman yung mga shoe rack na parang wardrobe style. Mag-attach din ako ng picture niya dyan. Pero, yung mga ganun kasi ay kailangan nila ng mga maluwang na space para, ano yun, kung saan mo siya pupwesto, kailangan siya ng maluwang na space. But, dahil doon, kaya naging eager tayo na maghanap ng shoebox sa Shopee sa murang halaga at yung hindi ganon na malaki yung space na makukonsume niya. So, sa shop na to ay nakabili na ako ng dalawa para makita ko muna kung maganda. At itong kanina may dumating na parcel ulit. So, yun na yung karagdagan na additional 3 sa item natin. So, yung unang dalawa ay eto siya. So, dalawa na to. Ayan siya. Ayan. Napakaganda ng item na to. So, ilalagay mo din yung shoes. At kanina nga, dahil nga na sinabi ko, so, meron na. So, nabuksan na yung parcel kasi may mga kasabay akong umorder dun sa shop. Yung mga kapitbahay ko dito, tsaka yung pinsa ko. Nakisabay din sila sa shop nila para makalesen tayo sa shipping fee. Ngayon, umorder ako ulit ng 3. Ito siya. So, i-assemble natin dito ngayon po. At, ito, meron siya dito, naka-separate yung pinaka-takip niya. Ito yung, dito sa ito yung mga naka-bubble wrap. Bale, dalawa yung balot niya, tapos yung naka-bubble wrap nasa loob nito. So, ito yung panibagong 3. So, mag-assemble tayo. Ang ganda nitong item nila mga kasinag kasi makapal siya. I-fold muna natin yung pinaka-gilid niya. Tapos ito mga gilid niya, meron siyang mga butas na ganyan. Ito, nakikita ba? Ayan, meron din sa harap. Ayan, para, sa taas, para kung i-connect mo siya, yung pagdidikit-dikitin mo siya is okay siya. I-attach sa bottom part niya. Ito, diba? Natanggal na natin yung 4 na square. So, mauuna to. Ito, mauuna siya. And then, mali yata. Mali. Okay. So, mauuna pala tong isa. Ito. Diba natin. Ayan. Tapos, yung isa niya dito, ito yung magiging lock niya. So, ilalagay natin siya dyan. Ayan, ganyan. Kikita ba? So, ganyan. Ayan. So, yung itsura pag nakalagay na. Ito ba? Ayan. Tapos, etong isang side niya, yung nasa ilalim na curve
din. Ilalabas ka na. Ilalabas natin siya dito. Diba? Hindi nakikita. Diba? Ayan. Ito, yung nasa ilalim, dapat parehas siyang nakaangat dito sa box. Parang ganyan. Ganyan dapat. Diba? Ganyan dapat yung magiging palalabasan niya. Ito. Yan. So, tapos itong isa, papasok lang natin yung itong natitira. Itong dalawang inangat natin, itong dalawang inangat natin, ilalabas din natin siya dito. Ayan. Dito ba? Ayan na siya. Pag nakalagay na, ito na siya. So, okay na to. Ang ilalagay na lang natin ay itong sa, ano niya, ito. Yung pinaka, parang, pintuan. Pintuan ba din? Ewan ko, basta yun. Yan. So, dito, kahit saan yung taas niya, okay lang. Kasi parehas lang naman sila ng side. So, gagawin natin, ito niya, kasi may pasobra siya, fold lang natin. Tapos, ilalagay na natin siya dito sa mga gilid-gilid niya. Ayan. At, ano siya? So, gagawin lang natin yon sa dalawa pa. Mainit. So, this is the last one. Eto. So, kung pagdudugtungin naman natin, ang maganda kasi dito mga kasinag, dito niya sa ibabaw. Ayan. So, meron siyang ganyan, no? Tapos, dito sa other side niya, meron siyang ganyan. So, i-attach lang natin siyang paganyan. Then, para mas madikit or mas maayos yung pagkakapatong nila, dito sa mga ibabaw niya nga, yung pinakita ko kayo, merong ganyan din. Tsaka, ito, ayan, kung nakikita man. May mga ganyan siya, so ilalagay lang natin. So, kayo na lang bahala kung paano ba yung ayos na gagawin nyo, kung paganyan tsaka paganyan, or puro pataas, pwede rin paganyan, or letter L, pahagdan. Depende na lang sa inyo yun kung ano ba yung gusto nyong magiging ayos. So, sa atin, gagawin na lang natin ay, since 5 to, itong unang dalawang order ko, ganito na to. Tapos, itong 3, pagpapatong-patungin din natin. Tsaka natin siya pagdidikitin. Tapos, saka tayo magmumontage. Siya. Pag ganito muna siya, tsaka mo siya ipupush pa ganun. Tanggal. Ginagawa mo! Ayan. So, pag ganyan muna siya, ayan. Hindi lang po maayos yung pagkakalagay ko, pero kung talagang maayos mo yung pagkakalagay, hindi siya matatanggal-tanggal. Ganyan. Baliktad. Ayan. Tsaka nyo siya ipupush pa ganun. So, ayan na siya. At ang ating
kilo. Push lang natin. Tapos maputol, no? So, dito, i-connect na lang natin yung dito sa mga gilid-gilid. Ayan. So, napagdikit-dikit na natin. Balit, ang ginagawa ko kasi, di ba, eto, naka-attach na siya. Ayan. Isa lang yung nilalagay ko, though, meron pa naman dito. Eto, meron naman to, nakikita, ayan. Meron din naman to. Kaso kasi, pag binaba ko to, andito sa gitna niya eh. Nasa pangalawang box. Yung, kung saan mo to i-attach. Ito. Ang kaso kasi, pag binaba ko siyang ganyan, eto, naka-open na lang siya. And ayoko ng ganun kasi baka pumasok yung mga insekto, gaya ng mga ipis, eh yun pa yung maging dahilan para masira yung sapatos natin. So, eto na siya. Ayan na. So, dito. Yun sa likod niya. Hindi lang sila maayos. Pero yun siya. Ayan. So, dahil tapos na tayo, pagdidikitin na lang natin sila nung naunang dalawa nito at imomontage na natin. So, katatapos lang natin sa montage at ito na siya. Ayan. So, iniba ko na yung pagkakaayos. Pahaba na siya. So, ang maganda dito mga kasinag ay hindi lang siya, yung quality niya, bukod sa nakikita ko naman na matibay, eh, hindi lang mga sapatos yung pwede mong ilagay dito. Pwede ka rin maglagay ng kung anong mga gamit. Depende yon sa'yo, pero yun, sabi nga dun sa description niya, siya daw ay lalagyan ng sapatos. So, aside from that, ang tawag doon, may mga ibang items pa akong nabili sa shop niya. So, ito yung isa nating nabili sa shop niya. Yan. Kulay purple siya. It is a ball pen. Yan. Ball pen. Na may lalagyan ng alcohol. Yan. So, napaka convenient niya para sa mga estudyante. So, hindi ko pa natatry. Try natin to. Kunin natin yung alcohol. Yan. So, kunin natin konti. At ang ating alcohol ay itong Green Cross. Try natin. Yan. So, nagana siya. So, ito po ay, hindi ko alam yung presyo niya, pero meron dito sa may balot niya. Sa may parcel niya mismo. So, ito ay nagkakahalaga ng, saan na siya?
12 pesos to. Doon pa doon. Bumili rin tayo ng ayan. So, nipple silicone tape. Alam nyo na. At ito, nilagyan ng sanitary napkin. Ay, by the way, ito pala ay 25 pesos ata. Tama, 25 pesos. Tapos ito, yung lalagyan ng mga sanitary napkin ng mga babae. Alam nyo na. Siyempre, nakakahiya pag lalagay mo sa bag mo na ganun lang. So, bubuksan natin. Hindi ko pa ito nabuksan eh. Tingnan natin siya. So, may pa... Ano ba? Hindi nakikita. Ayan. So, kulay pink siya. Mga gamit ko sa bahay. Ano lang. So, maganda yung quality niya sa loob. Ba't hindi nakikita? Ayan. Makapal naman siya. So, ito ay nagkakahalaga ng sana. Hirap na gana pa. 12 pesos din. Tapos, kumuha rin tayo ng cord organizer. I mean, baka tayo mo makita. Ayan. Diba? Ayan, ganyan siya. Ito ay nagkakahalaga ng 5 pesos each. Tapos kumuha rin tayo ng fairy lights. So, may ganito na akong nakuha sa kanya, nabili ay hindi yata. So, joke lang. So, tama. Ang gulo ko na naman, diba? May nabili na tayong ganito sa shop niya dati at gumagana naman. So, pipindutin natin. Ayan. So, gumagana siya. Nakaayos lang siya. Pero, kung gusto nyo nung nakaladlad na, diba, may insekto. Yun, meron ako dito. Ayan. So, ito siya. Mahaba naman. Ayan siya. Mahilig ako sa mga pailaw. Ganyan. So, mahilig tayo sa mga pailaw. May nagno-notice na sa cellphone ko. Ito ay nagkakahalaga ng 18 pesos. So, meron din tayong kinuhang ipit. Ayan. Try natin. Ito ay nagkakahalaga ng 6 pesos. Dagdagan natin yung ipit ko dito. Kita ba? Ang dami ko ng ipit. Ang weird. Ayan siya. Ay, nagulo na yung buhok ko. Ano pa ba? At, yun lang pala. So, ito, kung bibili kayo, ito ay nagkakahalaga lang naman ng 29 pesos. So, sa kanyang shop ako bumili kasi so far sa lahat ng napaghanapan ko ng ganitong item, siya yung may pinakamura. So, yung 29 minsan, siya, 32 pesos pala siya. Pero, nung binili ko kasi to, parang naka-sale siya. Kaya, doon na ako bumili. Pero yung price niya na 32 pesos, murang-mura na yun. Ngayon, ang mga ganitong item niya ay may iba't ibang kulay, which is yung blue. Meron ding blue, pink, and, wait lang, isa sinagkan. Meron siyang blue, green, and pink. So, ang kinuha kong kulay ay ang aking favorite color, which is yung white nga. So, ayun. Sa mga interesado na bumili sa shop niya, ilalagay ko na lang sa description box yung link ng shop niya at saka mag-screenshot na lang ako dyan. So, yun. At dyan na nga nagtatapos ang video natin for today. So, kung nagustuhan mo ang video na to, i-like mo na yan. At kung naghahanap ka pa ng mga ganitong video, mga product review, video related sa art, and
lifestyle, ay welcome na welcome ka dito sa ating munting tahanan. So, isubscribe mo na yan. Again, I am Rio Sinag, ready for the worst, hoping for the best.